Isang gabi ng pagdiriwang, ngunit isang habambuhay na sumpa. Ang singsing na simbolo ng pangako ay naging posas ng aking pagkatao. Habang hinihain ko ang aking puso, lihim niyo na palang hinahanda ang aking libingan. Eman, Doña Elena, ninakawan ninyo ako ng dangal, ngunit hindi ninyo mapapatay ang aking kaluluwa. Sino ang totoong traidor sa likod ng marangyang maskara? Ngayon, magsisimula ang aking pagbangon. Si Clarita ang gagawin nating panakipbutas sa lahat ng utang na ito, Eman. She is the perfect scapegoat. Siya ang pipirma sa mga huling audit documents. Siya ang mananagot sa harap ng batas. At siya ang mabubulok sa kulungan para manatiling malinis ang ating pangalan. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Clarita habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na tray. Doon ay nakapatong ang isang mainit na palayok ng adobo. Ang ulam na 3 oras niyang masusing niluto. Tinitimplahan ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang ika-5 anibersaryo ni Eman. Ang amoy ng bawang at bay leaves na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Ngayon ay tila laso na sumasakal sa kanyang hininga. But mom, paano kung tumanggi siya? Alam mo namang mabusisi si Clarita pagdating sa inventory papers. Sagot ni Eman. Ang lalaking pinag-alayan ni Clarita ng lahat, mula sa kanyang talino sa trabaho hanggang sa bawat sentimo ng kanyang ipon. Narinig ni Clarita ang mahinang tawa ni Doña Elena. Isang tunog na puno ng pangungutya at kawalang puso. Huwag kang hangal, Eman. Mahal ka ng babaeng yan. Konting lambing mo lang at pangako ng kasal. Kahit kamatayan ay lalagdaan yan. Gamitin mo ang katapatan niya para iligtas ang kumpanya natin. After all, she is just an employee who dreamed too high. Panahon na para malaman niya kung saan siya lulugar. You're right, Mom. Isang pirma lang naman niya. Absuelto na tayo sa lahat ng anomalya. Hindi naman niya maiintindihan ng fine print dahil masyado siyang bulag sa pag-ibig sa akin. Naramdaman ni Clarita ang biglang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng tray na kanyang dala ay tila naging kasing bigat ng isang bundok na dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang sing-sing na binigay ni Eman, isang mumurahing piraso ng tanso na pinangakuan siyang papalitan ng brilyante balang araw, ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib, dahan-dahan, ngunit marin. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang mga gabing hindi siya natutulog para ayusin ang mga gusot sa kumpanya na si Emma naman ang gumawa, at ang pagturing niya kay Doña Elena bilang sariling ina ay isa lamang palang mahabang dula. Isa lamang siyang kagamitan na nakatakdang itapon matapos pakinabangan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ang mga luha ay ayaw lumabas dahil sa tindi ng pagkagulantang na tila naging yelo sa loob ng kanyang mga ugat. Dahan-dahang humakbang si Clarita, ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa carpeted na sahig ay hindi narinig ng 2 taong nagpaplano ng kanyang kamatayan. Pinihit niya ang trangka ng pinto. Ang pagbukas nito ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang dating buhay. Napatayo si Eman. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapanlinlang na ngiti ay biglang nabalot ng gulat at takot. Si Doña Elena naman ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang tinitingnan si Clarita mula ulo hanggang paa, na tila isang basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Clarita, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Eman, pilit na ibinabalik ang malambing na tono sa kanyang boses. Hindi sumagot si Clarita. Ibinaba niya ang tray sa mesa sa gitna nila. Ang kalansing ng seramika na tumama sa kahoy ay tila isang malakas na dagok na nagpatahimik sa buong silid. Tiningnan niya ang adobo na usok-usok pa.
ang ulam na simbolo ng kanyang pagpapakababa at pagsisilbi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itiningala ang kanyang muka. Walang galit, walang sigaw, kundi isang malalim at madilim na kawalan ang makikita sa kanyang mga mata. Nagluto ako ng paborito mo, Eman, dahil akala ko ngayong gabi ay ipagdiriwang natin ang ating kinabukasan. Ang boses ni Clarita ay mahina, parang isang bulong mula sa isang pusong pilit na binubuo ang mga pirasong nagkadurog-durog. Ngunit tama ang iyong ina. Masyado nga akong naging bulag. Pinaglingkuran ko ang mga Diyos-Diyos ang gawa sa putik at inialay ko ang aking leeg sa mga taong ang tanging hangad ay makita akong mabitay. Clarita, let me explain. Misinterpretation lang ang narinig mo. Subok ni Eman na humawak sa kanyang braso. Mabilis na iniwas ni Clarita ang kanyang katawan. Tila ang hawak ni Eman ay isang nakakahawang sakit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Elena na ngayon ay nakangiti na ng mapang-api. Bakit ang taong pinag-alayan ko ng buong buhay ko, siya ring may hawak ng pala na humuhukay ng aking sariling libingan? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang madilim na paalala ng isang pag-ibig na naging mitya ng sariling kapahamakan. Tumalikod si Clarita. Iniwan ng ulam na unti-unti nang lumalamig, gaya ng kanyang pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa isang masakit na pagbangon. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa bintana. Tila nakikiramay sa isang babaeng nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang sandali. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang lihim na dokumentong nakatago sa kanyang bulsa na hindi alam ni Eman. Isang dokumentong maaaring bumago sa takbo ng labanang ito. Pirmahan mo na ito, Clarita. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas ng pamamahay na ito. Isang simpleng pirma kapalit ng iyong kalayaan. O ang matigas mong ulo ang maghahatid sa iyo sa rehas ng bilangguan. Ang malamig na tinig ni Doña Elena ay umalingaw-ngaw sa silidaklatan. Tila isang utos mula sa isang reyna na wala nang balak makinig sa anumang paliwanag. Inilapag niya ang asul na folder sa harap ni Clarita, kasabay ng isang mamahaling pluma na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa tabi niya, si Eman ay nakatayo lamang, nakayuko at hindi magawang tumingin ng diretso sa babaeng binalak niyang pakasalan. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na matatanggap ni Clarita. Tiningnan ni Clarita ang mga dokumento. Nakita niya ang mga numerong siya mismo ang nag-audit. Ang mga transaksyong alam niyang iligal na pinasok ni Eman upang matakpan ang kanyang mga pagkatalo sa sugal at maling pamumuhunan. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nakapangalan sa kanya. Ang lahat ng kasalanan ay ibinibintang sa kanyang mga balikat. Hindi ko pipirmahan yan. Ang boses ni Clarita ay matatag. Bagaman ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Hindi ako magnanakaw, Doña Elena, at mas lalong hindi ko hahayaan na ang katapatan ko sa pamilyang ito ang maging dahilan ng aking pagkasira. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarita, sapat na lakas upang bumaling ang kanyang mukha at mag-iwan ng nagbabagang hapdi sa kanyang balat. Ang galit ni Doña Elena ay sumabog na tila isang bulkang matagal nang nagtitimpi. Wala kang utang na loob. Pinulot ka namin sa hirap. Binigyan ka namin ng marangal na trabaho at ganyan mo kami gagantihan. Isang hamak na empleyado ka lang na nangarap na mapabilang sa aming antas. Tandaan mo, Clarita, sa isang kumpas ko lang, kaya kong burahin ang pangalan mo sa mundong ito. Hindi sumagot si Clarita. Sa halip, kinuha niya ang folder at dahan-dahan itong pinunit sa harap ng matanda. Ang tunog ng papel na nagkakapira-pira ay tila musika ng paglaya
sa kanyang pandinig. Ang bawat pirasong bumabagsak sa sahig ay sumisimbolo sa bawat pangakong napako, bawat oras na kanyang isinakripisyo, at bawat patak ng luha na kanyang pinigil. "Eman, wala ka bang sasabihin?" tanong ni Clarita. Umaasa pa rin sa huling pagkakataon na may kaunting dangal pang natitira sa lalaking mahal niya. Ngunit lalong yumuko si Eman. "Pirmahan mo na kasi, Clarita. Ayokong makita kang nasasaktan, pero kailangang maligtas ang pamilya ko. Intindihin mo naman ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarita. "Naiintindihan ko na, Eman. Mas malakas ang kapit mo sa saya ng iyong ina kaysa sa pangako mo sa akin. Napakaliit mo palang tao." Sa isang iglap, tinawag ni Doña Elena ang mga tauhan ng mansyon. Walang awang hinakot ang mga gamit ni Clarita mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga lumang libro, at maging ang mga alaala ng kanyang yumaong ina ay isinilid sa mga itim na plastic bag. Bawat kalansing ng mga hanger na nahuhulog sa sahig at bawat kalabog ng mga maleta ay tila mga dagok sa kanyang puso. Kinaladkad si Clarita patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang kapighatian. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa tuyong lupa. Lumilikha ng amoy ng alikabok at pait. Itinulak siya palabas at ang kanyang mga gamit ay walang awang ibinato sa basang kalsada. "Diyan ka nararapat, Clarita, sa putikan, kasama ng mga basurang gaya mo," sigaw ni Doña Elena bago tuluyang isara ang dambuhalang pinto ng mansyon. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay huling hudyat na siya ay tuluyan ng itinakwil. Nakatayo si Clarita sa gitna ng dilim at ulan. Ang kanyang puting blusa ay dumidikit na sa kanyang balat, at ang lamig ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Pinilit niyang pulutin ang kanyang mga gamit, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga luha ay sumasama na sa patak ng ulan, hindi na malaman kung alin ang galing sa langit at alin ang galing sa kanyang wasak na kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumumpa, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na nilamon ng ingay ng bagyo. Napaluhod siya sa basang semento, yakap-yakap ang tanging bag na natira sa kanya. Doon, sa gitna ng karangyaan ng subdibisyong dati niyang itinuring na paraiso, siya ay naging isang estranghero, isang outcast. Naisip niya ang kanyang lola Bining sa probinsya. Naisip niya ang buhay na tinalikuran niya para lamang sa pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pagkasira. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na unti-unting lumulunod sa kanya habang nakayuko at nawawalan na ng pag-asa. Isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang tumama sa kanyang basa at nanginginig na katawan. Ang anino ng kotse ay humaba sa kalsada at ang dahan-dahang paghinto nito sa kanyang harap ay nagdulot ng isang kakaibang katahimikan sa gitna ng malakakas na ulan. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mga sapatos na balat ang lumabas at tumapak sa basang kalsada. Isang itim na payong ang bumukadkad, nilalabanan ng bagsik ng ulan upang bigyan siya ng pansamantalang silong. Itiningala ni Clarita ang kanyang muka, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa liwanag ng headlight. Isang pamilyar na mukha ang sumulpot mula sa likod ng payong. Si Lito Hernandez, ang dati niyang amo na matagal na niyang hindi nakikita. "Clarita?" Ang boses ni Lito ay puno ng pag-aalala at hindi makapaniwalang pagtataka. "Anong ginawa nila sa'yo?" Hindi nakasagot si Clarita. Sa halip, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang ang pagod at sakit ay tuluyan ng gapiin ang kanyang malay. Ang huli niyang naramdaman ay ang malalakas na bisig ni Lito na sumalo sa kanya bago pa man tumama ang kanyang ulo sa malamig na semento. Naramdaman ni Clarita ang marahang paghaplos ng isang mainit na tela sa kanyang noo.
Sa pagmulat ng kanyang mga mata, hindi ang dambuhalang chandelier ng mansyon ang bumungad sa kanya, kundi ang isang kisameng gawa sa simpleng kahoy, may mga ukit ng panahon at amoy ng malinis na labada. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binugbog ng mga alon, mabigat at masakit. Ngunit ang lambot ng katreng kanyang kinahihimlayang ay nagbigay ng panandaliang lunas sa kanyang pagod. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumilikha ng isang mahabang tinig ng kahoy na tila nagrereklamo sa katahimikan ng silid. Pumasok si Lito, bitbit ang isang maliit na tray. Ang kanyang anyo ay hindi na gaya ng dating amo na laging naka-Amerikana. Suot niya ngayon ang isang simpleng t-shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Gising ka na pala, Clarita. Huwag mo munang piliting bumangon. Mataas pa ang lagnat mo. Ang boses ni Lito ay mababa at kalmado, tila isang gamot na nagpapatigil sa mabilis na pintig ng puso ni Clarita. Nasaan ako, Sir Lito? Bakit niyo ako tinulungan? Mahinang tanong ni Clarita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salita ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang tinig. Inilapag ni Lito ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang tasa ng kape at iniabot ito kay Clarita. Ang usok na lumalabas mula sa tasa ay may dalang bango ng barako, isang pamilyar na amoy na tila humihila kay Clarita pabalik sa realidad. Uminom ka muna. Itong kape na ito ang magbabalik ng lakas mo, sabi ni Lito. Ito ang golden moment ng kanilang pagkikita. Ang pagdampi ng mainit na seramika sa nanginginig na mga palad ni Clarita, ang unang init na naramdaman niya matapos ang mahabang oras ng panlalamig sa ilalim ng ulan at sa kamay ng mga taong itinuring niyang pamilya. Humigop si Clarita at kasabay ng init na dumadaloy sa kanyang katawan ay ang muling pagdaloy ng mga alaala ng gabing iyon. Ang mga salita ni Doña Elena, ang pagyuko ni Eman, at ang pagtatapon sa kanya sa putikan. Napahigpit ang hawak niya sa tasa. Ang kanyang mga kuko ay pumuti sa tindi ng pagkakahawak. Alam ko ang ginawa nila sa'yo, Clarita. Panimula ni Lito habang nakatingin sa malayo. Tila may sariling multong nakikita sa hangin. 5 taon na ang nakalilipas. Bago ka pa pumasok sa kumpanya ni Eman, ako ang kanang kamay ng kanyang ama. Pero gaya mo, ginamit din nila ako. Ninakawan nila ako ng dangal at binaligtad ang katotohanan para mapagtakpan ang mga utang nila sa sugal. Nawala ang kumpanya ko, ang pangalan ko. Lahat. Tumingin si Clarita kay Lito. Ang gulat ay mababakas sa kanyang muka. Kaya po ba kayo biglang nawala noon? Tumango si Lito. Hindi sila tumitigil hanggat may mapapakinabangan sila. At kapag tuyo na ang balon, itatapon ka nila na parang basahan. Nakita kita sa tapat ng mansyon dahil may tinitingnan akong dokumento sa paligid. Hindi ko akalaing ikaw ang susunod na biktima ng kanilang laro. Wala na akong pupuntahan, Sir Lito. Sinira nila ang lahat. Ang mga luha ni Clarita ay dahan-dahang pumatak sa itim na kape, lumilikha ng maliliit na bilog na mabilis ding naglalaho. Huwag mong sabihin iyan. Ang pagkawasak ay simula ng muling pagbuo. Seryosong sabi ni Lito. May mga ebidensya akong itinago noon na hindi ko magamit dahil wala akong kakampi sa loob. Pero ikaw, Clarita, ikaw ang susi. Alam mo ang bawat numero sa kumpanyang yon. Alam mo kung saan nakatago ang mga lamat ng kanilang maskara. Sandaling naghari ang katahimikan. Tanging ang tunog ng hangin sa labas na humahampas sa mga dahon ng puno ang naririnig. Sa loob ng silid, isang alyansa ang dahan-dahang nabubuo. Isang pagkakaisa ng 2 taong kapwa pinagtaksilan ng iisang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang marinig ang isang mahabang tunog mula sa cellphone ni Clarita na nasa ibabaw ng tray. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aalinlangan, sinagot ni Clarita ang tawag at inilapit ang telepono sa kanyang tainga.
Hello? Clarita Torres? Isang baritonong boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya, formal at malamig. Ito ang Police Station 4. Tumatawag kami para ipaalam sa iyo na may inihain na reklamo laban sa iyo ang De La Cruz Trading Group. Isang warrant of arrest para sa kasong estafa at qualified theft ang kasalukuyan ng pinoproseso. Pinapayuhan ka naming sumuko ng mapayapa bago pa kami ang humanap sa iyo. Nabitiwan ni Clarita ang tasa ng kape. Ang seramika ay tumama sa sahig at nagkabasag-basag sa libu-libong piraso. Ang maitim na likido ay kumalat sa sahig na tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang hatol ng kamatayan na umuukit sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Sir, hahanapin nila ako. Ipakukulong nila ako. Sa labas, ang tunog ng papalapit na sasakyan ay dahan-dahang naririnig sa kalsada. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tumatagos sa bintana, tila mga matang naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lito. Sa gitna ng kadiliman, mabilis nilang nilisan ang lungsod bago pa man makarating ang mga awtoridad sa kanyang tahanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa kalsada ay tila paglayo ni Clarita sa isang bangungot. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatiling nakakabit. Tila isang aninong ayaw siyang iwanan. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, ang mga dambuhalang gusali at nakasisilaw na ilaw ng Maynila ay napalitan ng mga madidilim na punong kahoy at ang sariwang simoy ng hangin sa probinsya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nara, na paliligiran ng mga halamang namumulaklak na tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang marahang paghampas ng mga dahon ng saging sa isa't isa ay nagbigay ng isang mapayapang musika na matagal nang hindi naririnig ni Clarita. Bumaba si Clarita, ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin sa panghihina. Ang marahang pagtama ng kanyang mga paa sa tuyong lupa ay tila isang pagbabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang matandang babae na may buhok na kasing puti ng ulap at mukhang puno ng mga guhit ng karunungan at pagmamahal, si Lola Bining. Apo, ang boses ng matanda ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na kaluluwa ni Clarita. Hindi na nakapagsalita si Clarita. Tumakbo siya patungo sa kanyang lola at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Dito, sa yakap na amoy pulbos at sampagwita, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat hikbi niya ay tila paglalabas ng lahat ng lason na ibinigay sa kanya ni na Eman at Doña Elena. Hinaplos ni Lola Bining ang kanyang buhok, ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay nagbigay ng higit na ginhawa kaysa sa anumang mamahaling sutla sa mansyon. Lola, I'm so sorry. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Sinira nila ako. Ang gumaralgal na tinig ni Clarita ay halos hindi na marinig sa pagitan ng kanyang mga iyak. Pinihit ni Lola Bining ang mukha ng kanyang apo at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Tahan na, apo. Ang buhay ay parang mga halaman sa paligid natin. Ang bulaklak, Clarita, kailangang malanta at mamatay bago ito muling mamukadkad ng mas maganda at mas matatag. Narito ka na sa kanlungan mo, walang makakasakit sa iyo rito. Ito ang golden moment ng kanilang muling pagkikita. Ang sandali kung saan naramdaman ni Clarita na sa kabila ng lahat ng paninirang puri ng mundo, may isa pa ring pusong tumatanggap sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Inalalayan siya ng matanda, papasok sa loob, kung saan ang amoy ng sinangag at tuyo ay nagpaalala sa kanya ng isang panahong simple lamang ang kanyang mga pangarap. Matapos kumain at makapagpahinga ng kaunti,
Sinimulang ayusin ni Clarita ang kanyang mga gamit na nagkalat sa loob ng maleta. Hinahanap niya ang isang bagay na magliligtas sa kanya, ang kanyang lumang diary sa trabaho. Doon niya itinatala ang lahat ng mga discrepancy, ang mga tunay na transaksyon na ipinag-uutos ni Eman, at ang mga lihim na pirma na hindi niya kailanman sinang-ayunan. Iyon ang kanyang tanging alas laban sa kasong estafa na ibinibintang sa kanya. Hinalungkat niya ang bawat sulok ng kanyang bag. Inilabas niya ang mga damit na basa pa, ang mga libro, at ang mga personal na gamit na mabilisang isinilid ng mga tauhan ni Doña Elena. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumabalik, mas mabilis at mas masakit. Wala rito, bulong ni Clarita. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula na namang manginig. Muli niyang tiningnan ang maleta. Itinaob ang lahat ng laman nito sa sahig, ngunit ang maliit na itim na kwaderno ay hindi niya makita. Naalala niya ang gabing pinalayas siya. Bago siya kinaladkad palabas, nakita niya si Eman na pumasok sa kanyang silid. Isang mapait na katotohanan ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang isipan. Hindi lamang siya itinakwil ni Eman, ninakawan din siya nito ng tanging ebidensya na makapagpapatunay ng kanyang kalinisan, ang bawat detalye ng kanyang 5 taong pagtatrabaho, ang bawat lihim na plano ng pamilya De La Cruz na kanyang naitala ay nasa kamay na ngayon ng kanyang kaaway. Lola, ang diary ko, ang boses ni Clarita ay puno ng takot habang nakatingin sa kanyang lola na nakatayo sa pinto. Kinuha ni Eman ang diary ko. Wala na akong laban. Sa labas, ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang malungkot na paalala ng kanyang kawalan ng sandata. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, napansin ni Clarita ang isang lumang litrato na nalaglag mula sa isa sa mga libro. Isang litratong hindi niya matandaang sa kanya, na nagpapakita ng isang batang lalaki at isang batang babae na nakatayo sa harap ng isang pamilyar na kumpanya. Sino ang batang lalaki sa litrato at bakit ito nasa loob ng kanyang mga gamit? Sa loob ng maliit na sala ni Lola Bining, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang telebisyon na bahagyang kumukurap ang imahe. Ang bawat paggalaw ng kuryente sa loob ng kagamitang yon ay tila nagbibigay ng isang nakapanlulumong babala. Nakaupo si Clarita sa gilid ng bangko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasayad sa kanyang kandungan habang ang mga mata ay nakapako sa screen. Isang espesyal na ulat ang bumulaga sa balita. Ang binalot ng karangyaan na sala ng Mansyong De La Cruz ang nagsilbing entablado. Nakaupo roon si Doña Elena, suot ang isang simpleng puting bestida na nagmumukhang inosente habang may hawak na panyo na dahan-dahang itinatapo sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Eman, nakayuko at bakas ang kunwaring pighati sa kanyang mukha. Napakasakit para sa aming pamilya. Panimula ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang pinag-aralan ng husto upang makuha ang simpatya ng buong bansa. Itinuring namin si Clarita na higit pa sa isang empleyado. Pinatuloy namin siya sa aming tahanan, pinakain at minahal na parang tunay na anak. Ngunit hindi namin akalain na ang ahas na kinupkop namin ay siya palang lason na dudurog sa aming kabuhayan. Naramdaman ni Clarita ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ni Doña Elena ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pagkatao. Ang pagbaligtad sa katotohanan ay napakalinis, napakatalas, at napakawalang awa. Ninakawan niya ang kumpanya ng milyon-milyong piso, pagpapatuloy ng matanda, sabay tingin ng diretso sa kamera na tila ba kinakausap ang kaluluwa ng bawat nanonood. Ginamit niya ang tiwala ni Eman para palsipikahin ang mga dokumento. At nang matuklasan namin ang kanyang mga ginawa, tumakas siya. Clarita, kung naririnig mo man ito, bakit mo ito ginawa sa amin?
Minahal ka namin. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Clarita. Gusto niyang sumigaw sa telebisyon, gusto niyang sabihin sa lahat na siya ang biktima, na ang mga De La Cruz ang nagnakaw ng kanyang buhay at dangal. Ngunit ang boses niya ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan, tila isang malaking bara na hindi niya malunok. Ito ang golden moment ng matinding pighati. Ang sandali kung saan naramdaman ni Clarita ang dahan-dahang pagdampi ng kamay ni Lola Bining sa kanyang balikat. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang tahimik na pananggalang laban sa mga kasinungalingang bumabalot sa kanila. Marahang pinatay ni Lola Bining ang telebisyon at ang biglang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas lalong nagpabigat sa atmosfera. Huwag mong pakinggan ang mga tinig na gawa sa putik, apo, bulong ni Lola Bining. Ang katotohanan ay parang ginto. Kahit ibaon sa pinakamalalim na lupa, kikinang at kikinang pa rin ito sa tamang panahon. Ngunit ang pananalita ni Lola Bining ay hindi sapat para patahimikin ang baha ng galit at takot sa loob ni Clarita. Alam niya ang kapangyarihan ng pamilya De La Cruz. Alam niyang sa oras na ito, ang buong bansa ay naniniwalang siya ay isang masamang tao. Ang kanyang pangalan ay dumina sa paningin ng lipunan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa bintana. Ang kadiliman sa labas ay tila sumasalamin sa kanyang kinabukasan. Wala siyang pera, wala siyang makapangyarihang pangalan, at ang tanging ebidensya niya ay ninakaw pa ng lalaking minahal niya. Paano siya lalaban sa isang higanting ang sandata ay kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa kahoy ay nagbigay ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang bagong mensahe ang dumating mula sa isang numerong hindi nakatala sa kanyang mga contact. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang mensahe. Ang bawat letra sa screen ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang nakasulat doon ay maikli lamang, ngunit sapat na para patigilin ang takbo ng kanyang mundo. Huwag kang matakot sa kanilang mga salita. Alam ko ang totoo sa likod ng mga dokumentong nawawala. Magkita tayo sa lumang warehouse sa San Jose bukas ng gabi. Mag-iingat ka. Hindi lang sila ang naghahanap sa'yo. Nabitiwan ni Clarita ang telepono. Ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat na ang kanyang pagtatago ay tapos na. Sino ang taong ito? Isa ba itong bitag ni Doña Elena o isang kamay na handang humila sa kanya mula sa kumunoy ng kawalang katarungan? Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Tila isang babala ng paparating na bagyong hindi lamang tubig ang dala, kundi mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ang lumang warehouse sa San Jose ay tila isang dambuhalang kalansay na nakatayo sa gitna ng masukal na damuhan. Ang bawat pag-ihip ng hangin ay nagdudulot ng isang mahabang tinig mula sa mga kinakalawang na bubong, tila isang hinaing ng nakaraang matagal nang kinalimutan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang bawat anino sa paligid ay nagmumukhang mga mata na mapanuri at naghihintay. Kasama ni Clarita si Lito, ang bawat hakbang nila sa tuyong lupa ay lumilikha ng marahang pagtunog ng mga tuyong dahon. Bawat isa ay tila nagbababala sa kanila na bumalik na habang may oras pa. Mahigpit ang hawak ni Clarita sa kanyang lumang flashlight. Ang lamig ng metal nito ay tumatagos sa kanyang palad, ngunit mas matindi ang lamig na nadarama niya sa loob ng kanyang dibdib. Sigurado ka ba rito, Clarita? Baka ito ay isa lamang patibong, bulong ni Lito. Ang kanyang boses ay mababa, halos malunod sa hunin ng mga kuliglig. Ito lang ang pagkakataon ko, Sir Lito. Ang warehouse na ito ang nagtatago ng mga ghost inventory na ginamit ni Eman para ilabas ang pera ng kumpanya. Kung totoo ang mensaheng natanggap ko, narito ang mga duplicates na hindi niya nagawang sunugin, sagot ni Clarita. Ang kanyang tinig ay may halong takot at determinasyon, isang kombinasyon
ng isang biktima at isang mandirigmang wala nang balak pang tumakbo. Ang pag-ungol ng kalawang na bisagra ng pinto nang itulak ito ni Lito ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay nagtagal sa hangin, tila isang babala, na pumasok na sila sa isang mundong hindi na nila basta-basta matatatakasan. Pagpasok nila, ang amoy ng luma, alikabok, at amag ay agad na sumalubong sa kanila. Sa bawat pagtama ng liwanag ng flashlight sa mga dambuhalang kahon, nakikita ni Clarita ang mga marka ng kumpanyang pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ito ang golden moment ng kanilang paghahanap. Ang sandaling huminto si Clarita sa harap ng isang maliit at lumang desk sa sulok. May nakita siyang isang maliit na origami na gawa sa papel, isang hugis ng ibon na siya mismo ang gumawa noong mga panahong nag-o-overtime siya rito para lamang matapos ang trabaho ni Eman. Ang papel ay madilaw na at puno ng alikabok, ngunit ang pagkakatupi nito ay nananatiling matatag. Hinawakan niya ito ng bahagya at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang kabutihan ay narito pa rin, nakatago sa dilim, habang siya ay pilit na dinudurog sa labas. "Nahanap mo ba?" tanong ni Lito habang mabilis na binubuksan ang mga cabinet. "Wala rito ang blue file, pero alam ko kung saan ito itinatago ni Eman. Masyado siyang predictable pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya," sabi ni Clarita. Lumakad siya patungo sa isang bahagi ng dingding na may nakasabit na lumang kalendaryo. Sa likod nito ay isang maliit na butas, sapat lamang para sa isang manipis na folder. Nanginginig ang mga daliri ni Clarita nang maabot niya ang malamig na plastik ng folder. Sa loob nito ay ang mga orihinal na resibo ng mga transaksyong hindi dumaan sa audit. Mga ebidensyang magpapatunay na ang lagda ni Clarita ay ginaya lamang at ang pera ay pumasok sa isang lihim na account ni Eman. "Nandito na, Sir Lito. Nandito na ang katotohanan," bulong ni Clarita. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha ng kaginhawaan. Ngunit ang kaginhawaang iyon ay mabilis na napalitan ng kilabot. Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Clarita ay tila naging isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang makarinig sila ng tunog ng mabibigat na sapatos na tumatama sa semento sa labas ng warehouse. Ang bawat hakbang ay dahan-dahan, mapanuri at papalapit sa kinaroroonan nila. Ang liwanag mula sa isang malakas na flashlight ay tumama sa bintana, tila isang mata ng halimaw na naghahanap ng biktima sa dilim. "May tao sa loob. Hanapin ninyo ang babaeng yan. Huwag ninyong hahayaang makalabas siya na hawak ang mga papel." Ang boses na yon ay hindi kay Eman. Ito ay mas malalim, mas tuso at puno ng panganib. Ito ay ang boses ng kanang kamay ni Doña Elena. Nagkatinginan sina Clarita at Lito. Ang bawat hininga nila ay tila nagiging yelo sa gitna ng kaba. Ang tanging labasan ay ang pinto kung saan papasok ang mga tauhan ng mga De La Cruz. Nakulong sila sa loob ng sarili nilang pag-asa. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Clarita ang marahang paghawak ni Lito sa kanyang balikat. "Huwag kang bibitiw sa folder, Clarita. Takbo." Ang tunog ng pagbagsak ng isang bakal na baras sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse, kasabay ng pagsabog ng liwanag mula sa pintuan. May narinig silang mga yabag na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat pintig ng puso ni Clarita ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Sa loob ng madilim at maalikabok na warehouse, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga manakanakang sinag ng flashlight mula sa mga tauhan ni Doña Elena na dahan-dahang gumagala sa mga dingding. Ang bawat pagtama ng liwanag sa mga kinakalawang na bakal ay tila isang matalim na titig na naghahanap sa kanilang kinaroroonan. "Dito, bilis," bulong ni Lito. Hinawakan niya ang kamay ni Clarita, isang mahigpit at matatag na hawak
na tila nagsasabing hindi niya ito bibitawan anuman ang mangyari. Hinila niya si Clarita patungo sa isang masikip na sulok sa likod ng dambuhalang tumpok ng mga lumang kahon ng kargamento. Ang espasyo ay sapat lamang para sa 2 tao. Kaya naman, napilitan silang magdikit ng husto. Ramdam ni Clarita ang init na nagmumula sa katawan ni Lito. Isang init na kabaligtaran ng nanlalamig niyang mga kamay na mahigpit na nakayakap sa asul na folder. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Clarita ang bawat paghinga ni Lito sa kanyang noo. Ang amoy nito, isang halo ng malinis na sabon at ang matapang na bango ng barako ay tila nagbigay ng isang kakaibang kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ito ang golden moment ng gabing iyon. Sa kabila ng banta ng panganib at ang takot na mabulok sa kulungan, naramdaman ni Clarita ang isang uri ng seguridad na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Eman sa loob ng 5 taon. Si Eman ay laging nasa harap niya, ginagawa siyang panangga, ngunit si Lito ay narito. Ginagawa ang sarili niyang kuta para protektahan siya. Huwag kang bibitiw, Clarita. Just breathe slowly. Bulong ni Lito sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang isang marahang haplos na nagpatahimik sa mga nagkakagulong kaisipan ni Clarita. Dahan-dahang itinaas ni Lito ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa baywang ni Clarita upang mas lalo itong mailapit sa kanya. Iniiwas sa anino na baka makita ng mga naghahanap. Ang pagdampi ng mga daliri ni Lito sa kanyang likuran ay nagdulot ng isang kislap ng kaba sa dibdib ni Clarita. Hindi kaba ng takot, kundi ang tinatawag nilang kilig na matagal na niyang kinalimutan. Sa gitna ng alikabok at panganib, may isang bulaklak ng pag-asa, ang dahan-dahang namumukadkad. Nasaan na ang babaeng iyon? Alam kong hindi pa sila nakakalayo. Ang boses ng kanang kamay ni Doña Elena ay mas lalong lumapit. Narinig nila ang marahang pagtama ng isang bakal na tubo sa mga luma at bakanting bariles, lumilikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog na tila nanunukso sa kanilang pagtatago. Napapikit si Clarita. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ramdam niya ang panginginig ng sarili niyang mga binti. Sa sandaling iyon, iniyuko ni Lito ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Clarita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim at sa katahimikang iyon, tila may mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang pangako ng katapatan at ang pag-usbong ng isang damdamin ay mas malakas pa kaysa sa banta ng mga tauhan sa labas. I won't let them touch you, Clarita. Pangako. Muling bulong ni Lito, ang kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Clarita. Dahilan upang mas lalong bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang nawala nang ang isa sa mga kahon sa kanilang tabi ay marahas na tinipa ng isa sa mga tauhan. Ang paguga ng mga kahon ay tila isang hudyat na malapit na silang matuklasan. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang pumasok sa maliit na puwang ng kanilang pinagtataguan. Unti-unting nilalamon ang kadiliman na nagpoprotekta sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Clarita nang makita ang dulo ng sapatos ng isang lalaki na huminto sa harap mismo ng kanilang pinagtataguan. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang sarili nilang mga hininga at ang marahang pagtulo ng tubig mula sa butas na bubong na tumatama sa isang kalawanging timba sa malaylayo. "Boss, parang may nakita ako rito sa likod," sigaw ng lalaki. Kasabay nito ang marahas na paghila sa isa sa mga kahon na nagtatago sa kanila. Ang biglang pagpasok ng nakasisilaw na liwanag ay tumama ng diretso sa mga mata ni Clarita. Dahilan upang mapayakap siya ng mahigpit sa dibdib ni Lito. Habang pilit na tinatakasan ni na Clarita at Lito ang mga tauhan sa warehouse, hindi nila batid na ang tunay na bagyo ay hindi dumarating na may kasamang kulog.
kundi dumarating ito sa anyo ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng payak na tahanan ni Lola Bining. Ang alikabok na nilikha ng mga gulong sa tuyong lupa ng probinsya ay tila isang maruming ulap na lumalapastangan sa kalinisan ng paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Doña Elena. Suot ang kanyang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang kabaligtaran ng kapayapaan sa baryo. Ang kanyang bawat hakbang sa lupang tinatamnan ng mga gulay ay puno ng pag-ayaw. Tila ba ang bawat butil ng buhangin ay isang dumi na ayaw niyang dumikit sa kanyang mga sapatos. Tao po! Lumabas ang matandang nagpalaki sa isang magnanakaw. Ang boses ni Doña Elena ay pumula sa hangin, matinis at puno ng lason, sapat na upang mapahinto ang mga kapitbahay sa kanilang mga gawain. Dahan-dahang lumabas si Lola Bining mula sa kanyang maliit na pintuan. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagtataka, ngunit nananatili ang kanyang dignidad. Hawak niya ang isang lumang rosaryo. Ang mga butil nito ay makinis na dahil sa paulit-ulit na dalangin. Ito ang golden moment ng hapon na iyon, ang paghaharap ng dalawang mundo. Ang isang pusong binalot ng ginto, ngunit bulok ang kalooban, at ang isang pusong dukha, ngunit puno ng pananalig at pagmamahal. Sino po sila? Bakit kayo sumisigaw sa tapat ng aking tahanan? Mahinahong tanong ni Lola Bining, bagaman nagsisimula nang manginig ang kanyang boses sa kaba. Ako ang biktima ng apo mong ahas, sigaw ni Doña Elena habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan. Pinakain namin si Clarita, binihisan at itinuring na pamilya. Pero ano ang iginante niya? Ninakawan niya kami ng milyon-milyong piso. At ngayon, narito siya, nagtatago sa ilalim ng saya mo, gaya ng isang duwag. Hindi magnanakaw ang apo ko. Matatag na sagot ni Lola Bining, itinataas ang kanyang rosaryo. Pinalaki ko si Clarita sa takot sa Diyos at sa dangal ng aming pangalan. Kung may kinuha man siya, iyon ay ang katarungang ipinagkait ninyo sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elena. Humakbang siya ng mas malapit. Dinuduro ang matanda sa harap ng lahat. Dangal? Anong dangal ang sinasabi mo? Ang pamilya ninyo ay basura na sa paningin ng lahat. Tingnan ninyo ang bahay ninyo. Tila guguho na sa isang ihip lang ng hangin. Kaya pala nagnakaw ang apo mo dahil hindi na niya masikmura ang kahirapang ito. Dahan-dahang nagtipon ang mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay tila naging mga bubuyog na humuhuni ng paninirang puri. Ang mga matang dati ay puno ng paggalang kay Lola Bining ay napalitan ng pagdududa at pangungutya. Ang bawat salita ni Doña Elena ay tila isang talsik ng putik na dumudumi sa malinis na puting buhok ng matanda. Huwag ninyong idamay ang bahay na ito sa inyong mga kasinungalingan. Pilit na sabi ni Lola Bining, ngunit ang kanyang hininga ay nagsisimula ng maging mababaw. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Aalis lang ako rito kapag inilabas mo ang babaeng yan. O baka naman ginamit mo na ang perang ninakaw niya para pambili ng mga gamot mo? Magnanakaw ang apo at konsentidor ang lola. Ang boses ni Doña Elena ay lalong tumaas. Bawat kataga ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Lola Bining. Sa sandaling iyon, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa dulo ng daan. Lumabas si Clarita, basang-basa pa rin at puno ng dumi mula sa warehouse. Ang kanyang puso ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib nang makita ang eksena sa harap ng kanilang bahay. Lola! Sigaw ni Clarita. Tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit huli na. Ang mukha ni Lola Bining ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa rosaryo, at ang mga butil nito ay nagkalat sa lupa. Lumilikha ng marahang tunog sa pagtama sa tuyong dahon. Ang matanda
ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit. Lola! Lola, huwag po! Humahagulgol na sigaw ni Clarita habang sinasalo ang bumabagsak na katawan ng kanyang lola. Si Doña Elena ay nanatiling nakatayo, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang maglola nang may halong pandidiri bago muling pumasok sa kanyang sasakyan. Ang marahas na pagbalandra ng pinto ng kotse ay tila huling hatol sa tahimik na hapon sa baryo. Nayakap ni Clarita ang nanlalamig at nanginginig na katawan ni Lola Bining sa gitna ng kalsada. Ang mga kapitbahay ay nanatiling nakatingin. Walang gumagalaw upang tumulong. Tila ang mga salita ni Doña Elena ay naging isang pader na humaharang sa kanilang malasakit. Lola, gising po. Please, wag niyo akong iwan. Bulong ni Clarita. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng matanda na tila nawawalan na ng buhay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas at mabilis na paghinga ni Lola Bining na unti-unting humihina at ang malayo at malamig na tunog ng makina ng sasakyang paalis. Dala ang lahat ng katarungang pilit nilang inaabot. Ang bawat patak ng suwero sa plastik na lalagyan ay tila isang mabilis na pag-agos ng oras na hindi na maibabalik. Sa loob ng maliit at maputing silid ng ospital, ang tanging naririnig ay ang mahina at ritmikong paglukso ng berdeng linya sa monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Lola Bining. Ang bawat guhit na gumagalaw sa screen ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay sa matanda sa mundong ito. Isang sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Nakaupo si Clarita sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na palad ng kanyang lola. Ang balat ng matanda ay tila isang tuyong dahon, manipis at puno ng mga ukit ng hirap at pagmamahal. Ang bawat hininga ni Lola Bining na dumadaan sa oxygen mask ay may kasamang mahinang tunog ng paghihirap, isang tunog na tila humihiwa sa katinuan ni Clarita. Lola, sorry po, dahil sa akin, nandito kayo. Bulong ni Clarita, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Pumasok si Lito sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Lumapit siya kay Clarita at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Isang simpleng galaw na nagbigay ng kaunting bigat sa mundong tila lumulutang sa pait. Clarita, kailangan mong kumain. 2 araw ka na ring hindi natutulog. Malumanay na sabi ni Lito. Paano ako kakain, Sir Lito? Habang ang lola ko ay nakikipaglaban sa kamatayan dahil sa kahihihiyang ibinato ng mga De La Cruz. Tumingin si Clarita kay Lito. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha, kundi ng isang madilim at nagbabagang apoy. Narinig ko ang mga nurse kanina. Pinag-uusapan nila ang balita. Tinatawag nila akong magnanakaw. Ang tingin nila sa akin ay basura. Huminga ng malalim si Lito. Hayaan mo silang magsalita. Ang mahalaga ay ang katotohanang hawak natin. Pero kailangan nating kumilos. Ang balita ko, maglulunsad ng isang malaking charity ball si Doña Elena sa susunod na linggo. Doon nila balak ipakilala ang bagong mukha ng kumpanya, ang babaeng ipapalit sa iyo ni Eman. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Clarita. Itinayo niya ang kanyang sarili at lumakad patungo sa maliit na banyo ng silid. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niyang babae ay hindi na ang Clarita, na masayahin at puno ng pangarap. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak, may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, at ang mahabang buhok na laging hinahangaan ni Eman ay tila naging isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang leeg. Ito ang golden moment ng kanyang pagbabago, ang sandali ng pagpili.
Kinuha ni Clarita ang isang gunting na ginagamit sa pagputol ng gasa. Ang malamig na bakal nito ay tila humihingi ng isang sakripisyo. Tiningnan niya ang kanyang mahabang buhok sa huling pagkakataon, ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagpapakababa at pagtitiis. Sa isang mabilis na kumpas, narinig ang marahang tunog ng pagtalim ng bakal sa bawat hibla ng buhok. Ang mahahabang strands ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga itim na talulot ng isang bulaklak na tuluyan ng nanta. Ang bawat pagputol ay isang pag-alis ng bawat alaala ni Eman, bawat pangako ni Doña Elena, at bawat sakit na idinulot ng kanilang pamilya. Nang matapos siya, tiningnan niya muli ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang ngayon, matalas ang tabas at mas lalong nagpalitaw sa tapang ng kanyang mga mata. Lumabas siya ng banyo at hinarap si Lito. Hindi na ako magtatago, Sir Lito. Kung gusto nilang makakita ng ahas, ibibigay ko sa kanila ang isang ahas na may kamandag. Ang boses ni Clarita ay wala ng panginginig. Ito ay naging kasing talas ng gunting na hawak niya kanina. Lumapit siya sa kama ni Lola Bining at hinalikan ng noo ng matanda. Lola, magpahinga kayo. Pag alis ko rito, hindi na ako ang Clarita na pinagtatabuyan nila. Ako na ang tatapos sa larong sinimulan nila. Sa labas, ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagbibigay ng isang mapulang kulay sa langit, na tila nagbabadya ng isang madugong labanan. Kinuha ni Clarita ang kanyang bag at ang asul na folder na naglalaman ng mga ebidensya. Hindi na siya lilingon pa sa nakaraan. Habang naglalakad palabas ng ospital, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang imbitasyon para sa kaganapang nabanggit ni Lito, ang De La Cruz Charity Ball. Ngunit sa ibaba ng imbitasyon, may nakasulat na isang maikling nota na nakapagpahinto sa kanyang paghinga. Handa ka na bang makita ang mukha ng taong tunay na nagkanulo sa iyong mga magulang? Sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Makati, kung saan ang salapi ay tila hanging inihihinga ng mga makapangyarihan, nakatayo ang isang eksklusibong restaurant na nababalot ng salamin. Mula sa loob ng sasakyan ni Lito na nakaparada sa isang madilim na sulok ng kalsada, nakatingin si Clarita sa labas. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay tila nagbibigay ng isang bago at matapang na anyo sa kanyang refleksyon sa bintana, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling saksi sa isang hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong gunting. Sigurado ka ba na gusto mong makita ito, Clarita? Tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa manibela. Tila naghahandang paandarin ang sasakyan sa sandaling magbago ang isip ng dalaga. Kailangan ko, Sir Lito. Kailangan kong makita ang dahilan kung bakit handa nila akong ipakulong para lamang sa isang bagong simula, sagot ni Clarita. Ang kanyang boses ay matigas, tila isang batong hinuwad sa apoy ng pagtataksil. Hindi nagtagal. Isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa harap ng restaurant. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Eman. Suot nito ang isang pasadyang Amerikana na tila binili mula sa perang pinaghirapan ni Clarita sa loob ng 5 taon. Ngunit hindi ang kanyang anyo ang nakakuha ng atensyon ni Clarita, kundi ang paraan ng kanyang pag-ikot patungo sa kabilang pinto upang pagbuksan ng isang babae. Lumabas ang isang babaeng tila hinuwad sa porselana, si Isabela Valderrama, ang anak ng isang senador at tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa. Ang bawat kilos ni Isabela ay puno ng kakinangan. Ang kanyang gandang ngiti ay tila isang hiyas na hindi kayang abutin ng isang katulad ni Clarita. Ito ang golden moment ng gabing iyon. Ang sandaling nakita ni Clarita kung paano dahan-dahang inilagay ni Eman ang kanyang kamay sa ibaba ng likod ni Isabela. Isang galaw ng pag-iingat at pagmamahal na dati ay sa kanya lamang ibinibigay. Nakita ni Clarita ang pagkislap ng isang dambuhalang brilyante
Sa daliri ni Isabela, ang singsing na kailanman ay hindi na ibigay ni Eman sa kanya dahil ang laging dahilan nito ay nagtitipid tayo para sa ating kumpanya. Naramdaman ni Clarita ang dahan-dahang paghigpit ng kanyang lalamunan, tila may isang tuyong tinik na bumara doon. Ang bawat tawa ni Eman na abot hanggang sa labas ng restaurant ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang lahat ng hirap niya, ang pagpapakubaba niya sa harap ni Doña Elena at ang pagbebenta niya ng huling alahas ng kanyang ina para lamang mabayaran ang utang ni Eman noon. Ang lahat ng yon ay nauwi lamang sa pagbili ng brilyante para sa ibang babae. So, she is the prize. Bulong ni Clarita, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Gagamitin nila ang kapangyarihan ng mga Valderrama para burahin ang lahat ng anomalya ng mga De la Cruz. At ako ang gagawin nilang alay para maging malinis ang kasalang iyan. Hindi lang yan, Clarita, sabi ni Lito habang inaabot ang isang folder na may mga larawang kuha ng isang private investigator. Tingnan mo nang maigi ang paraan ng paglakad ni Isabela. Tinitigan ni Clarita ang huling sulyap bago pumasok ang dalawa sa restaurant. Napansin niya ang marahang paghawak ni Isabela sa kanyang tiyan at ang labis na pag-aalaga ni Eman sa bawat hakbang ng dalaga sa hagdan. Ang paraan ng pagtingin ni Eman sa tiyan ni Isabela ay puno ng isang pag-asang kailanman ay hindi niya ipinakita kay Clarita noong huli silang mag-usap tungkol sa pagbuo ng pamilya. Buntis siya. Ang katotohanan ay lumabas sa bibig ni Clarita na tila isang lason na sumusuka sa kanyang sistema. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na parang dinidikdik ang kanyang puso sa isang gilingan. Ang 5 taon ng kanyang buhay ay hindi lamang ninakaw. Ito ay nilapastangan ng isang buhay na ngayon ay dinadala ng ibang babae. Ang bawat pangako ni Eman na ikaw lang ang magiging ina ng mga anak ko ay naging isang malaking biro na ngayon ay humahalakhak sa kanyang harapan. Kailangang matuloy ang kasal bago lumaki ang tiyan ni Isabela, pagpapatuloy ni Lito. Kaya naman ganoon na lamang kabilis ang pagkilos ni Doña Elena na ipakulong ka. Gusto nilang mawala ka sa eksena bago pa malaman ng mga Valderrama na may isang Clarita Torres na nagmamay-ari ng puso at ng mga utang ni Eman. Huminga ng malalim si Clarita. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng init ng kanyang galit. Hindi sila makakasal ng payapa, Sir Lito, sabi ni Clarita habang hinahawakan ng asul na folder sa kanyang kandungan. Kung gusto nilang gamitin ang batang yan para sa kanilang kaligtasan, ipapakita ko sa kanila na ang pundasyon ng kanilang bagong pamilya ay gawa sa mga bangkay ng katotohanang pilit nilang ibinaon. Pinaandar ni Lito ang sasakyan, ang marahang ugong ng makina ay tila isang hudyat ng simula ng isang giyera. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, nakita ni Clarita ang isang itim na sasakyang nakabuntot sa kanila mula pa kanina. Sir Lito, parang sinusundan tayo. Kaba na boses ni Clarita. Isang mabilis na pag-overtake ang ginawa ng itim na sasakyan at pilit silang hinaharangan sa gitna ng madilim na flyover. Ang bawat pag-iwas ni Lito ay nauuwi sa mas matinding pagdikit ng kabilang sasakyan. Sino sila? Sigaw ni Clarita habang mahigpit na kumakapit sa upuan. Isang putok ng baril ang hindi narinig. Ngunit ang pagbasag ng salamin ng kanilang likurang bintana ay nagdulot ng libu-libong piraso ng bubog na tumalsik sa loob ng sasakyan. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng korte. Ito ay nasa likuran na nila, handang pumatay para sa katahimikan. Ang bawat piraso ng basag na bubog na tumalsik sa loob ng sasakyan ay tila mga maliliit na kidlat na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Clarita ang hapdi sa kanyang braso, ang dahan-dahang pag-agos ng init mula sa maliliit na sugat. Ngunit ang takot na lumulukob sa kanyang puso
ay mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa balat. Ang marahas na pag-ikot ng manibela ni Lito ay nagdulot ng matinis na tunog mula sa mga gulong na kumiskis sa aspalto, isang tunog ng pakikipagbuno sa kamatayan sa gitna ng madilim na kalsada. "Kumapit ka, Clarita! Huwag kang titingin sa likod!" Sigaw ni Lito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat liko at bawat eskinita ng Maynila na tila isang labirinto. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok sila sa isang masikip at maingay na bahagi ng tondo, kung saan ang mga kabahayan ay dikit-dikit at ang amoy ng kanal at basang basura ay humahalo sa usok ng mga sasakyan. Dito, ang karangyaan ng mga De La Cruz ay tila isang malayo at hindi totoong panaginip. Ang itim na sasakyang humahabol sa kanila ay napilitang bumagal dahil sa dami ng mga tao at tricycle na nakaharang sa daan. Sa huling pagkakataon, lumiko si Lito sa isang maliit na garahe at mabilis na pinatay ang lahat ng ilaw ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tanging ang mabilis at nanginginig na hininga ni Clarita ang naririnig. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay basa ng pawis, ngunit ang hawak nito ay nagbigay ng katiyakan. "Ligtas na tayo rito. Sa ngayon," bulong ni Lito. Matapos ang ilang oras na paghihintay, lumabas sila sa sasakyan at tinahak ang isang makitid na pasilyo patungo sa isang luma at tila guguho ng tenement building. Ang bawat hakbang sa sementong hagdanan ay may kasamang mahinang tunog ng pag-uga. Tila ang gusali mismo ay natatakot sa kanilang pagdating. Sa pinakadulo ng ikatlong palapag, huminto sila sa harap ng isang pintong gawa sa kinakalawang na yero. Kumatok si Lito ng 3 beses, isang mahina, isang malakas, at isang mahaba. Ang marahang pag-urong ng trangka mula sa loob ay nagbigay ng isang matinis na tunog na tila nagrereklamo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking mukhang mas matanda pa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ito, si Mr. Mendoza, ang dating accountant ng pamilya De La Cruz na 7 taon nang nagtatago. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Ang boses ni Mr. Mendoza ay gumaralgal, puno ng paranoid na takot. "Mendoza, ako ito, si Lito. At kasama ko ang huling biktima ni Elena," sabi ni Lito habang inaalalayan si Clarita pumasok sa maliit at madilim na silid. Ang amoy ng luma at amag na papel ay sumalubong kay Clarita. Ang buong silid ay puno ng mga tumpok ng dokumento na tila isang kuta na nagpoprotekta sa lalaki mula sa labas ng mundo. Nang makita ni Mr. Mendoza ang asul na folder na hawak ni Clarita, tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. "Umalis na kayo. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo," sigaw ni Mendoza habang itinutulak sila palabas. "Papatayin nila ako." Gaya ng ginawa nila sa ama ni Eman nang magsimula itong magtanong tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Elena. Napako si Clarita sa kanyang kinatatayuan. Ang katotohanang binitiwan ni Mendoza ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang ama ni Eman hindi namatay sa aksidente. Ito ang golden moment ng kanilang pagkikita. Ang sandaling lumapit si Clarita kay Mr. Mendoza at hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. "Mr. Mendoza, tingnan niyo po ako. Ako si Clarita. Ninakawan nila ako ng dangal, ng pamilya, at ngayon, pati ang lola ko ay nakikipaglaban sa kamatayan dahil sa kanila. Wala na kaming matatakbuhan. Kung hindi tayo magsasalita ngayon, kailan pa? Hahayaan ba nating mabulok ang katarungan sa ilalim ng mga papel na ito?" Tumingin si Mr. Mendoza sa mga mata ni Clarita at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pighati. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa ilalim ng kanyang unan, isang larawan ng kanyang pamilya na hindi na niya nakita
mula nang magtago siya. Ang bawat luhang pumatak sa litrato ay tila isang pag-amin ng kanyang sariling pagsisisi. Pinatay nila ang lahat ng mahal ko sa buhay para manatili akong tahimik, bulong ni Mendoza. Pero siguro ngayon na ang tamang panahon para harapin ang lahat at itama ang mali. Tumayo si Mendoza at lumapit sa isang lihim na compartment sa ilalim ng kanyang luma at sirang aparador. Ngunit bago pa man niya mailabas ang dokumento, ang marahas na pagbagsak ng pinto ng tenement ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Narinig nila ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na mabilis na umaakyat sa hagdanan, kasabay ng boses ng isang lalaking sumisigaw ng utos. Mendoza, buksan mo ang pinto kung ayaw mong sunugin namin ang buong palapag na ito. Nanlaki ang mga mata ni Clarita. Ang mga tauhan ni Doña Elena ay nahanap na sila. Ang maliit na silid na dati ay kanlungan ni Mendoza ay naging isang bitag na walang labasan. Sa gitna ng kaba, hinawakan ni Mendoza ang kamay ni Clarita at iniabot ang isang maliit na flash drive. Tumakas kayo sa bintana. May fire escape sa likod. Ibibigay ko sa inyo ang lahat, pero kailangan nyo itong mailabas bago nila makuha. Habang pilit na binubuksan ni Lito at Clarita ang kinakalawang na bintana, ang boses mula sa labas ay naging mas malapit at mas marahas. Ang bawat pagtama ng bakal sa pinto ay tila isang bilang ng oras na paubos na. Hindi ko kayo maiiwan dito, Mr. Mendoza, sigaw ni Clarita. Umalis na kayo. Ako ang kailangan nila, hindi ang mga dokumento. Pagtataboy ni Mendoza habang itinutulak sila patungo sa labas ng bintana. Sa huling sandali bago tuluyang makababa si Clarita, nakita niya ang pagpasok ng mga lalaking nakaitim sa loob ng silid. Ang huling nakita niya ay ang matapang na anyo ni Mr. Mendoza na nakatayo sa gitna ng kanyang mga papel, tila isang kapitan na handang lumubog kasama ang kanyang barko. Ang bulwagan ng Manila Grand Hotel ay nababalot ng ginto at kristal, isang daigdig kung saan ang bawat kislap ng diamante ay tila nanggagaling sa mga luhang ninakaw mula sa mga taong gaya ni Clarita. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng alak at pabango ng mga elitista. Lumilikha ng isang hangin na tila masyadong matapang para sa isang hamak na manggagawa. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya De La Cruz, suot ang kanilang mga maskara ng kagalakan habang ipinagdiriwang ang pag-iisang dibdib ni Eman at Isabela Valderrama. Ngunit ang katahimikan ng karangyaan ay nabasag ng bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom, ang marahang pagtama ng mga takong ng sapatos sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo na tila pagtibok ng isang pusong handa ng maningil. Ang lahat ng mata ay lumingon at ang mga bulungan ay tila naging mga bubuyog na humuhuni sa buong silid. Hindi ito ang Clarita na itinatapon sa putikan. Nakasuot siya ng isang pulang bestida na kasing kulay ng nagbabagang apoy. Yakap ang kanyang katawan ng may dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpadunong sa kanyang anyo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na naglalabas ng matalas na liwanag. Sa tabi niya ay si Lito, nakatindig ng matuwid, tila isang bantay na hindi matitinag. Clarita? Ang boses ni Eman ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nanginig, sapat na upang lumikha ng maliliit na alon sa loob ng kristal. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kung ako ay nahuli sa pagdiriwang. Ang boses ni Clarita ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato. Ito ang golden moment ng gabing iyon, ang sandaling nagtama ang paningin nina Clarita at Doña Elena. Ang matanda, na dati ay laging nakatingin ng mababa sa kanya, ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi, na laging puno ng panlalait, ay dahan-dahang nangatal. Nakita niya sa mga mata ni Clarita ang lahat ng kanyang kasamaan, ang lahat ng kanyang lihim, at ang lahat ng kanyang takot. Ang maskara ni Elena ay nagsimulang maglamat
Sa harap ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Security! Ilabas ang impostorang yan! Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay pumitlag sa kaba. Bakit kayo natatakot, Doña Elena? Narito lamang ako para ibigay ang aking regalo para sa ikakasal, sabi ni Clarita habang dahan-dahang lumalapit sa hapag ng mga Valderrama. Isang regalo na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pamilyang pakakasalan ninyo, Senador Valderrama. Inilapag ni Clarita ang asul na folder at ang flash drive mula kay Mr. Mendoza sa harap ng senador. Ang bawat pahina ng mga dokumento ay tila mga buhay na saksi sa pagnanakaw, manipulasyon, at maging ang madidilim na lihim sa likod ng pagkamatay ng ama ni Eman. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing pait ng lason. Ang bawat panauhin ay tila nakalimutan ng huminga habang pinapanood ang pagguho ng prestihiyo ng mga De La Cruz. Isabela, huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo dahil sa selos. Desperadong sigaw ni Eman, ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling kwelyo. Ang selos ay para lamang sa mga taong may nawala, Eman. Tugon ni Clarita habang dahan-dahang nilalapitan ang lalaking dati niyang minahal. Wala akong nawala sa'yo dahil hindi ka naman naging akin. Ikaw ang nawalan. Nawalan ka ng kaisahan sa sarili mong kaluluwa. Tumingin si Clarita kay Isabela na ngayon ay hawak ang kanyang tiyan ng may takot. Ang batang iyan ay hindi dapat lumaki sa isang tahanang gawa sa mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Huwag mong hayaang maging bahagi siya ng sumpa ng mga De La Cruz. Sa tindi ng galit at takot na mabunyag ang lahat, nawala na ng kontrol si Eman. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Clarita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. Bitiwan mo ang folder na yan, Clarita. Wala kang ebidensya. Papatayin kita. Ang boses ni Eman ay naging kasing bangis ng isang nasugatang hayop. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Clarita ang lamig ng isang metal na bagay na dahan-dahang inilabas ni Eman mula sa kanyang bulsa, isang maliit na baril na itinutok niya ng direkta sa dibdib ng dalaga. Ang mga hiyawan ng mga tao sa ballroom ay tila naging malayo at malabo sa pandinig ni Clarita. Bitiwan mo ang folder na yan o ipapabaril kita dito mismo sa harap ng lahat, sigaw ni Eman. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot na mabulgar at ang pagnanais na patahimikin ang katotohanan. Tumingin ng diretso si Clarita sa dulo ng baril at pagkatapos ay sa mga mata ni Eman. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Nanatiling nakatitig si Clarita sa dulo ng baril na hawak ni Eman. Sa gitna ng dambuhalang bulwagan, ang lahat ng ingay ay tila naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang mga mararangyang bisita ay nakatayo lamang. Ang kanilang mga muka ay nabalot ng kilabot, habang ang mga diamante sa kanilang mga leeg ay kumikinang pa rin, walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa kanilang harapan. Iputok mo, Eman. Ang boses ni Clarita ay malumanay, ngunit may talas, na mas matindi pa kaysa sa anumang patalim. Iputok mo sa harap ng iyong magiging asawa, sa harap ng senador, at sa harap ng lahat ng taong niloko ninyo. Ipakita mo sa kanila ang tunay na kulay ng isang De La Cruz, isang mamamatay tao na handang pumatay para lamang sa pera at kapangyarihan. Ang kamay ni Eman ay lalong nanginig. Ang pawis na gumagapang sa kanyang mukha ay pumasok sa kanyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya ng bahagya. Ang bawat mabilis na hininga niya ay tila isang hudyat ng pagkapit sa isang huling hibla ng katinuan. Eman, ibaba mo ang baril na yan, sigaw ni Senador Valderrama. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at matinding galit. Hindi ako papayag na ang pangalan ko ay madamay sa kabaliwan mo. Isabela, lumayo ka sa lalaking yan.
Humahagulgol si Isabela habang hinihila siya ng kanyang mga guwardiya palayo kay Eman. Ang pagkawasak sa kanyang muka ay tila isang salamin ng lahat ng pangarap na biglang naging abo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Doña Elena ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Clarita. Wala kang patunay, Clarita. Ang mga papel na yan ay gawa-gawa lamang ng isang babaeng desperada. Sigaw ni Doña Elena, bagaman ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi na niya maitago. Ito ang golden moment ng kanilang pagbagsak, ang sandaling bumukas ang lahat ng malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang marang pagtama ng kanilang mga sapatos sa marmol ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan. Sa gitna nila ay si Mr. Mendoza, ang accountant na pinilit nilang patahimikin, na ngayon ay nakatayo ng matuwid sa tabi ng mga awtoridad. Eman de la Cruz, Doña Elena de la Cruz, kayo ay inuutos na arestuhin para sa mga kasong plunder, estafa, at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Don Roberto de la Cruz. Ang boses ng opisyal ay malamig at formal. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Eman. Ang baril na hawak niya ay dahan-dahang bumaba, hanggang sa ito ay tuluyang malaglag sa carpeted na sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila huling buntong hininga ng kanyang kalayaan. Mabilis siyang nilapitan ng mga pulis at pinusasan. Ang bawat kalansing ng metal na dumadampi sa kanyang mga pulso ay tila huling hatol sa kanyang pagkatao. "Mami! Tulungan mo ako!" Sigaw ni Eman habang kinakaladkad siya palayo. Ngunit si Doña Elena ay wala nang magawa. Habang papalapit ang mga pulis sa kanya, isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana ang pumasok din sa bulwagan. Mga creditors mula sa iba't ibang bangko at kumpanyang pinagkakautangan ng mga De La Cruz. "Doña Elena, narito kami para ipaalam na simula sa gabing ito, ang lahat ng ari-arian ng De La Cruz Trading, kabilang ang inyong mansyon at ang hotel na ito na ginamit ninyong kolateral, ay nasa ilalim na ng sequestration," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang lahat ng kakinangan sa paligid ni Elena ay tila naglaho. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga mabibigat na kadena. Sa harap ng lahat ng bisitang dati ay yumuyukod sa kanya, si Doña Elena ay naiwang mag-isa, nakatayo sa gitna ng ginto na hindi na sa kanya. Lumapit si Clarita kay Doña Elena. Tiningnan niya ang matanda nang may halong awa, hindi galit. "Ang maskara ninyo ay gawa sa marupok na salamin, Elena. Isang haplos lang ng katotohanan, nagkadurog-durog na kayo." Tumalikod si Clarita at lumakad palabas ng ballroom kasama si Lito. Habang papalayo sila, narinig niya ang malakas na sigaw ni Doña Elena. Isang sigaw ng desperasyon at pagtanggi sa realidad. Ngunit ang sigaw na yon ay mabilis na nalunod sa mga bulungan ng mga tao at sa tunog ng papalayo ng mga sasakyan ng pulis. Sa labas, ang gabi ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang sariwang hangin ay dahan-dahang pumasok sa kanyang mga baga. Tila isang unang hininga ng isang taong matagal nang nalulunod. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang huling anino ang humarang sa kanila sa dilim ng parking lot. Isang taong hindi nila inaasahang makikita pa sa gabing ito. Ang malamig na semento ng silid-dalaw sa loob ng piitan ay tila humihigop ng lahat ng init mula sa katawan ni Clarita. Ang amoy ng lumang pintura at disinfectant ay humahalo sa amoy ng pagsisisi na tila nakadikit na sa bawat sulok ng gusaling ito. Sa harap ni Clarita, nakaupo ang lalaking dati niyang itinuring na sentro ng kanyang mundo. Ang marahang pagtama ng mga posa sa metal na lamesa ay lumikha ng isang mabigat na tunog, isang paalala na ang distansya sa pagitan nila ngayon ay hindi lamang nasusukat sa pulgada, kundi sa mga kasalanang hindi na mabubura. Si Eman ay wala na ang kakinangan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay bakas ng puyat at takot, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Clarita ang tunay na anyo ng lalaking minahal niya. Isang batang lalaking takot na naiwan sa gitna ng dilim. Wala ang proteksyon ng kanyang ina at ang kapangyarihan ng kanyang salapi. Clarita, salamat at dumating ka. Ang boses ni Eman ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Alam ko, malaki ang pagkukulang ko. Pero Clarita, 5 taon iyon. 5 taon nating binuo ang mga pangarap natin. Hindi mo ba kayang kalimutan ang lahat para sa atin? Tiningnan siya ni Clarita ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang galit, tila ang apoy ng kanyang puot ay natupok na ng pagod. Ang tanging natitira ay isang malalim na awa. Awa para sa isang taong hindi alam kung paano magmahal ng tapat. Pangarap natin, Eman? O pangarap mo? Mahinahong tanong ni Clarita. Binuo ko ang pangarap mo sa ibabaw ng sarili kong mga luha. Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ko, para lamang manatiling nakatayo ang kumpanya ninyo. Pero sa sandaling kailangan mo akong protektahan, ikaw mismo ang humawak sa kamay na tumulak sa akin sa bangin. Natakot lang ako, Clarita. Si Mommy, siya ang nag-utos ng lahat. Alam mo naman kung paano siya mag-isip. Pero mahal kita. Maniwala ka. Pilit na hinahawakan ni Eman ang kamay ni Clarita sa ibabaw ng lamesa. Ngunit dahan-dahang iniwas ng dalaga ang kanyang palad. Ito ang golden moment ng kanilang huling pagkikita. Ang sandaling naramdaman ni Clarita na ang hawak ni Eman ay wala ng bisa sa kanyang puso. Ang init na dati ay nagpapatakbo ng kanyang dugo ay naging isang malamig na hangin na lamang. Inilabas ni Clarita ang maliit at mumurahing singsing na binigay ni Eman noon, ang tansong pangako na naging mitya ng kanyang pagpapakababa. Inilapag niya ito sa lamesa. Dahan-dahan, tila isang paglilibing sa kanilang nakaraan. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Eman. Ang pag-ibig ay hindi nambibiktima. Ang mahal mo ay hindi ako, kundi ang serbisyong na ibibigay ko sa'yo. Mahal mo ang pagiging scapegoat ko. Ang boses ni Clarita ay matatag. Walang bakas ng panginginig. Tapos na tayo. Hindi ko iuurong ang mga kaso. Hahayaan ko ang batas na magbigay ng hatol na hindi ko maibigay noon. Sa tindi ng desperasyon, biglang nagbago ang anyo ni Eman. Ang kanyang pagkukunwari ay napalitan ng isang mapait at tuso ng ngiti. Ang huling sandata ng isang taong wala nang mawawala. Akala mo ba, Clarita, ayos na ang lahat? Akala mo ba ay nanalo ka na? Bulong ni Eman, ang kanyang mukha ay inilapit sa pagitan ng mga rehas na naghihiwalay sa kanila. Alam mo ba kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Mami sa'yo? Bakit hinding-hindi ka niya tatanggapin kahit gaano ka pa naging mabuti? Napakunot ang noo ni Clarita. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik, mas matalas kaysa sa dati. Dahil ang tatay mo ay hindi lamang isang empleyado ng pamilya De La Cruz noon. Pagpapatuloy ni Eman, ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Clarita. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat kay Mami noong kabataan niya. Ang pamilya ninyo ang unang sumira sa amin, Clarita. Ang paghihiganti ni Mami ay matagal nang nakaplano. Bago ka pa man pumasok sa buhay ko, ginamit ka lang namin para mabawi ang lahat ng kinuha ng tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Clarita. Ang bawat salita ni Eman ay tila isang dambuhalang alon na humahamas sa kanyang katinuan. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang nakaraan, lahat ay tila isang malaking kasinungalingan na ngayon lamang nabubuksan. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan, sigaw ni Clarita. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang pag-aalinlangan. Tanungin mo ang lola mo, Clarita. Tanungin mo siya tungkol sa lihim na folder na itinago ng tatay mo bago siya mamatay. Doon mo malalaman na hindi ka biktima, kundi bahagi ka ng isang utang na dugo na ngayon mo lamang binabayaran. Ang marahang pag-ikot ng susi sa kandado ng pintuan
ay hudyat natapos na ang oras ng pagdalaw. Tumayo si Eman. Ang kanyang muka ay nababalot ng isang madilim na tagumpay habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya pabalik sa kanyang selda. Naiwan si Clarita sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na malaman kung paano muling bubuuin. Ang katarungang akala niya ay nakamit na niya ay tila naging isang panibagong simula ng isang mas malalim at mas madilim na misteryo. Ang bawat hakbang ni Clarita sa pasilyo ng korte ay tila pagbibilang ng mga segundo patungo sa isang wakas na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ngayon ay may kasamang bigat na hindi niya inaasahan. Ang marahang pagtama ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo na tila pagtibok ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Sa kanyang tabi, nananatiling tapat si Lito. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon laban sa mapanuring mga mata ng publiko. Sa loob ng silid hukuman, ang atmosfera ay naging kasing pait ng lason. Nakaupo sa silya ng nasasakdal sina Eman at Doña Elena. Ang matanda ay wala na ang kanyang dambuhalang mga alahas. Ang tanging suot niya ay ang isang kupas na puting blusa at ang isang mukhang tila gumuho ng tuluyan. Si Eman naman ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng kahihiyang hindi na niya kayang pasanin. Ang pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng katarungan. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang pinal na hatol na tila humati sa kasaysayan ng pamilya De La Cruz. Hinatulan ang mga nasasakdal na may sala sa lahat ng sakdal. Ang batas ay walang kinikilingan at ang katarungan ay para sa lahat, anuman ang antas ng pamumuhay. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala mula sa dibdib ni Clarita. Ang mga luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang kaluluwang sa wakas ay nakawala na sa tanikala ng nakaraan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumisan, isang lihim na folder na inabot sa kanya ni Lola Bining bago ang pagdinig ang kailangan niyang harapin. Dinala siya ni Lito sa isang tahimik na parke sa labas ng korte kung saan ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno ay nagbigay ng isang mapayapang musika. Ito ang golden moment ng kanyang pagtuklas. Ang sandaling binuksan ni Clarita, ang folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa loob ay may isang sulat, luma at madilaw na, mula sa kanyang ama para kay Roberto de la Cruz. Dito ay natuklasan ni Clarita na ang utang na dugo na sinasabi ni Eman ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang ama ay hindi nagnakaw. Sa halip, inako nito ang isang pagkakamali ni Roberto para lamang hindi bumagsak ang kumpanya noon sa pangakong aalagaan ni Elena, ang kanyang pamilya. Ngunit matapos mamatay ang kanyang ama, ginamit ni Elena ang sakripisyong yun para gawing alipin at biktima ang anak ng taong nagligtas sa kanila. Napakasama nila, bulong ni Clarita, habang yakap-yakap ang sulat sa kanyang dibdib. Ginamit nila ang kabutihan ng tatay ko para sirain ako. Hinawakan ni Lito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagpatahimik sa muling pag-aalab ng kanyang galit. Tapos na ang kanilang laro, Clarita. Ang katotohanan ay lumabas na at ang sakripisyo ng tatay mo ay hindi na mananatiling isang lihim. Malaya ka na. Hinarap ni Clarita ang huling pagsubok. Binista niya si Doña Elena sa huling pagkakataon bago ito dalhin sa correctional facility. Sa likod ng makapal na salamin, tiningnan niya ang matandang babae na dati ay kinatatakutan niya. Elena, ang boses ni Clarita ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Alam ko na ang totoo tungkol sa tatay ko. Inakala ninyong ang paggawa sa akin na biktima ay sapat na para itago ang inyong utang na loob. Ngunit ang katarungan ay parang tubig.
laging nakahahanap ng daan para lumabas. Mabulok kayo sa inyong sariling bilangguan. Hindi lamang ang rehas na ito, kundi ang bilangguan ng inyong sariling konsensya. Walang naisagot si Elena. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pag-iwas ng tingin habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nadurog. At ang natira ay isang matandang babaeng kinakain ng sariling pait. Habang naglalakad palabas ng piitan, naramdaman ni Clarita ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglipad patungo sa isang bagong bukas. Ang kumpanyang dati ay sumakal sa kanya ay nabawi na ng mga creditors at unti-unti nang binubuo muli sa ilalim ng isang bagong pamamahala kung saan si Lito ang isa sa mga magiging gabay. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Lito habang inaalalayan siya sa sasakyan. Ngumiti si Clarita, isang tunay at tapat na ngiti na nagmula sa kanyang kaluluwa. Uuwi tayo kay Lola Bining at pagkatapos, magsisimula tayo ng isang bagong alamat. Isang alamat na hindi nagawa sa panlilinlang kundi sa katapatan. Sa labas, ang huni ng mga ibon ay naging isang masayang awit na sumalubong sa kanilang paglisan. Ang kalsada patungo sa probinsya ay tila isang mahabang yakap ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Lito na nagpabago sa anyo ng kanyang mukha. Isang huling twist ng tadhana ang naghihintay sa kanila sa pagdating sa bahay ni Lola Bining. Ang mga unang sinag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa luntiang bukirin ng San Jose, nagbibigay ng gintong kakinangan sa mga dahon na basa pa ng hamog. Ang halimuyak ng sariwang lupa at ang amoy ng namumukadkad na sampagwita ay humahalo sa simoy ng hangin. Tila isang banayad na haplos na nagpapapaalala na ang gabi ng pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Sa beranda ng maliit, ngunit matatag na bahay ni Lola Bining, nakaupo si Clarita habang pinagmamasdan ang payapang paligid. Ang kanyang maikling buhok ay hinahawi ng hangin at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pighati, kundi ang isang malalim na lawa ng kapayapaan. Ang tawag na natanggap ni Lito noong hapon ng kanilang pag-uwi ay hindi isang banta, kundi isang huling pagkilala sa katotohanan. Si Isabela Valderrama, ang babaeng akala ni Clarita ay magiging hadlang sa kanyang katarungan, ay tumawag upang ipaalam na tuluyan na niyang iniwan si Eman. Sa tulong ng mga dokumentong inilantad ni Clarita, nakuha ni Isabela ang lakas na talikuran ang isang pamilyang binuo sa kasinungalingan bilang pasasalamat. Lihim na nagbigay ng malaking donasyon si Isabela para sa pagtatayo ng alamat ni Clarita, isang pundasyong nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng manipulasyon at pang-aabuso sa loob ng tahanan at kumpanya. Lumabas si Lola Bining mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng mainit na tsokolate. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang marahang pag-ugoy ng kanyang bestida, at ang kanyang mukha ay puno na muli ng kulay at sigla. Inilapag niya ang tray sa maliit na lamesang kawayan at hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang pagkawala ng gulo, apo, kundi ang pagkakaroon ng katinuan sa gitna ng lahat ng naranasan. Bulong ni Lola Bining, ang kanyang boses ay tila isang matandang awit na nagbibigay ng ginhawa. Ngayon, ang bawat butil ng rosaryo na ating dinasal ay naging isang binhi ng bagong simula. Ito ang golden moment ng kanilang panibagong buhay. Ang sandaling lumabas si Lito mula sa likuran ng bahay, may dalang mga sariwang bunga ng mangga. Huminto siya at tiningnan si Clarita nang may paghanga na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Lumapit siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Clarita. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay hindi na puno ng kaba ng panganib, kundi ang init ng isang pangakong tahimik
na namumukadkad. Ang kanilang pag-ibig ay hindi gaya ng isang mabilis na apoy na mabilis ding namamatay, kundi gaya ng isang malalim na ilog, marahan, tapat, at patuloy na dumadaloy patungo sa iisang direksyon. Handa na ang lahat para sa pagbubukas ng foundation bukas, Clarita. Sabi ni Lito, ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan. Maraming kababaihan ang naghihintay na marinig ang iyong kwento. Ang iyong karanasan ay magsisilbing ilaw para sa mga taong nasa dilim pa. Ngumiti si Clarita at sa kanyang ngiti ay tila sumasabay ang buong kalikasan. Sa malayo, ang dambuhalang mansyon ng mga De La Cruz ay isa na lamang alaala ng isang mundong gawa sa salamin na tuluyan ng nagkadurog-durog. Si Doña Elena at si Eman ay nananatiling nakapiit, pilit na binubuo ang kanilang mga sarili sa loob ng isang rehas na sila rin ang gumawa. Hindi na sila bahagi ng mundo ni Clarita. Sila ay naging mga anino na lamang ng isang nakaraang hindi na muling makakabalik. Nahanap na ba ni Clarita ang patawad? Oo, pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok at hinayaan na niya ang batas na magpataw ng parusa sa mga De La Cruz. Ang kanyang puso ay malaya na sa bigat ng paghihiganti. Payapa na ba ang lahat? Ang bawat paghinga ni Clarita ay isang kumpirmasyon ng katahimikan ng kanyang kaluluwa. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay mananatili sa puso ng bawat tagapakinig. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa masama, kundi ang muling pagbuo sa sariling dangal at ang pagtindig para sa mga walang boses. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Clarita ang asul na folder na nasa tabi niya, ngunit hindi na niya ito binuksan. Sa halip, kinuha niya ang isang bagong kwaderno, isang puting-puting pahina, kung saan isusulat niya ang mga bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang buhay na hindi na itatago sa ilalim ng anumang maskara, kundi isang buhay na ibubuhay sa liwanag ng katotohanan. Habang ang araw ay tuluyan ng sumikat sa kaitaasan, ang anino ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng naglaho. Sa ilalim ng malawak na langit ng San Jose, ang alamat ni Clarita ay nagsimulang maging isang tunay na kwento ng pag-asa, katarungan, at wagas na pag-ibig.